So ayun mga kababayan, welcome back po sa ating live. At syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service mga kababayan. And welcome po sa ating segment ngayon na Fun First. Yes mga kababayan, tayo po ay maraming pag-uusapan na naaayon po sa mga legal at maayos na pangungusap gamit po ang ating postura. Para naman po ay hindi po nakakahiya sa ating mga bashers, sa mga kaibigan nating sila Shelo Magno at si Christian Esguera na aka Higher Perspective Vlogger. Hay nako mga kababayan, sa totoo lang mahal ang upa. Mahal pala talaga postura ng ganito, ano. Kailangan mo pang humanap ng kakasya sa iyo. So well, anyway mga kababayan, at welcome na naman po sa panibagong episode, panibago yugto ng ating live streaming ngayon. At gusto ko muna kayong pasalamatan, no, sa lahat po ng ating subscribers, followers sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pag-antabay palagi sa ating mga segment. Kagaya po nitong ating live streaming ngayon na Fun First. Bakit po ba Fun First mga kababayan? Pero syempre bago yan, gusto ko muna i-shout out ang ating mga butihing kaibigan, mga taga-suporta dyan po sa Cereza Force family natin, and of course M. Cervera Forever, at dyan po sa VMB, ayan, mga admins natin dyan, ayan, mega love shoutout po. And of course, no, don't forget to like and share our live streaming po, no. So pag-uusapan natin mga kababayan, dahil napag-isip-isip ko po, ano, mga kabengador, mga kaloyalista, napag-isip-isip ko po, should I wear this every time? Para lang masabi natin na tayo'y credible na magsalita sa isang social media platform kagaya nitong YouTube. Ito po ba ang batayan natin? Malumanay na salita at postura, no? Tamang postura. Hindi ko kasi makuha yung logic ng mga supporter ni Shelo Magno at ni Christian Esguera at ng mga ibang dilawan na bakit kailangan kumpara, no, yung mga ganitong klase ng postura para masabing credible at marangal ka, kagalang-galang ka, ganon, at meron kang degree or degree holder ka. Ganyan na po ba kababa ang ating common sense? Ganyan na po ba kababa ang mga tinuturo ng mga profesor na ito? Na kung tutuusin, sila naman talaga po ang salot sa lipunan. Yung mga kagaya nito nila Shelo, kagaya nila Christian Esguera, na hindi marunong rumespeto sa kanilang uniforme. Di po ba? Di ako sanay? Di ako sanay. Pero let's, di ba? Let's do the fun first, di ba? Shoutout muna tayo sa mga bagong dating natin, mga kaibigan. Lani Reyes, is that you, Boss Pikwa? Di ba? Hindi lang naman kasi sila yung ganitong Amalia Yumol, shoutout. Idol ko si Chiquito. And, pinakita ko lang naman yung basic dito, mga kababayan ko. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi lang naman sila ang pogi. To be honest, hindi lang naman sila yung kayang bumili ng suit. Hindi lang naman sila yung merong itsurang marangal. Diba? Meron nga akong kilala dyan hindi naman sa nag-vlog. Nag-vlog pero 'di ba, mukhang bagong gising. 'Di ba? Maraming ganyan.
O kagaya nung isang tumitira kay Pangulo, 'di ba? Na kung tutuusin limang tuka na lang ng bulate ang hindi tumutuka, ibibigay ng baga, 'di ba? Pero tira pa rin siya ng tira, 'di ba? So ito yung mga sinasabi natin na do not judge the book by its cover. Pero kung ganito lang ang magiging batayan natin, simpleng suit, maayos na uniforme, maayos na daloy ng dialekto or pakikipagtalas-tasan, ang magiging batayan natin para maging credible ang isang tao sa kanyang mga sinasabi, 'di ba? At hindi nagmumura, ay napakababa po nating uri ng nilalang. Tandaan po natin, kapag ang isang tao ay nadadala ng emosyon, sa totoo lang, 'di ba? Ay lalo na alam niya na siya ay belong, 'di ba? Doon sa isang grupo, kagaya ng loyalista. Ako po ay isang loyalista at ang aking mga magulang, ang aking kanununuan. At ito po ay pinamana sa amin. 'Di ba? Yan po ang aming minana sa aming mga especially po pagdating sa pamamalakad sa bahay. Meron pong kastigong, yung tinatawag na espiritu. Oo, yung espiritu ng sinaunang tipan. 'Di ba? Yung mga Marcos de Calibre, ganun. 'Di ba? Pero yun nga mga kababayan, tungo po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Na ayon nga, kasi kahapon nabitin tayo kay Cielo Magno, sa bagay nadurog naman na natin sila. 'Di ba? Nadurog na po natin itong mga kuno ay dilawan. Dahil napag-alaman pala natin mga kababayan. Ito pala sila Cielo Magno ay at sila Christian Esguerra. Ito pala ay yung mga tiwali. Tiwali po sa Pinklawan at sila po ay hindi rin nire-recognize. Oo, may mga kaibigan sila. Kagaya nila Tristan. Kagaya nila Sir Yamas. Kagaya nila Attorney Enzo ng Bunyog Party List. Etong mga ito ay mga kaibigan nitong mga ito. Subalit, meron rin po silang pagkakaiba-iba when it comes to personal opinion, when it comes to personal perspective, pagdating po sa politika or political perspective. Okay? So magkakaiba po diyan, kagaya natin dito sa loyalist family natin. Dahil isa na tayong pamilya rito. Gaya namin dito sa Bengador. Sometimes meron kaming pinagdidiskusyonan na kailangan ng mahabang diskusyonan. Dahil nga, para mas maintindihan kung ano ba yung talagang pinupunto ng pinag-uusapan or usapan. Diba? So, nangyayari po talaga yan. Kaya nga po nalaman natin, dito po sa mga kaibigan natin sa Dilawan, Pinklawan, okay, ito palang dalawang itong mga grupong ito pala ay mga pinagsabihan na noon na irespeto, galangin ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, dapat magkaisa, dapat suportahan tungo sa maayos na Pilipinas. Subalit meron po talagang mangilan-ngilan, kagaya po nila Cielo Magno, na hindi po matanggap, hindi po matanggap, kahit po si Chris Aquino, alam naman natin, nagkapatawaran na po sila. Yung mga totoong dilawan. Yan po kasi yung mga totoong dilawan na sinasabi natin. Si Chris Aquino po ay nakipag-banding, no? Kila Pangulong Bongbong Marcos, kila First Lady. At kita po natin sa balita, nakita po natin sa social media, sa post mismo ni Chris Aquino, na sila ay maayos po. Sila ay okay. Pero meron mga ganitong klase ng grupo nila Cielo Magno na bitter po sa ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Kaya nga po tinatanong natin sila, asan ba yung facts nyo? Bakit naandun pa rin kayo sa sinaunang tipan ng ipinaglalaban nyo? 'Di ba? Just because hindi kayo agree sa pamilya Marcos, 'di ba? Hihimukin nyo ang tao na i-hate ang pamilya Marcos.
Kung gusto nyong manirahan sa bundok at ipaglaban sa bundok yung pinaglalaban nyo, go ahead. Walang pipigil sa inyo, pero wag nyong isiksik sa amin dito sa usaping politika yung mga personal nyong agenda laban sa Pangulo. Kasi tandaan po natin, pagka kinalaban mo ang ama, okay, ng Pilipinas, para mo na rin kinalaban ang sarili mong bayan. Tandaan po natin yan. Kaya nga po nung panahon ng mga nagdaang administrasyon, tahimik po ang loyalista. Tahimik po tayo lahat. Tayo po ay sumusuporta lamang. 'Di ba? Tayo po ay rumirespeto. Dahil darating, alam natin darating ang panahon na may maluluklok muli na isang Marcos. 'Di ba? Which is nangyari. At ito ay kinatuwa po natin mga kababayan. 'Di ba? Ito po ay ating binigyan ng pagpapapugay, 'di ba? Sa sambayanan. Dahil bakit po? Dahil finally, 'di ba? Meron na namang isang Marcos na magsisilbi sa atin. Ngunit hindi mawawala po yung mga nakakulong sa nakaraan. Which is ito po sila Cielo Magno. So sabi ko nga kailangan muna natin saliksikin, maghanap tayo ng facts na kung saan saan nanggagaling itong mga ito. Bakit ganun na lamang po ang hate nila sa pamilya Marcos? Kung ang sasabihin nila, 'di ba? Kung ang sasabihin po nila mga ka-loyalista, mga kababayan, mga ka-BBM, shoutout po sa lahat po. Kung sasabihin nila ang mga Marcos ay magnanakaw, lumang tugtugin na po yan. Yan po ay napatunayan na po na walang ingotten wealth ang mga Marcoses. At kung sasabihin naman nila na may kasong pending pa kay dating First Lady Imelda Marcos, yan po ay ilang taon na yan. 'Di ba? Ilang taon na yan. Ngayon, ano ang bottom line dito ng ipinaglalaban nyo? Nakasabwat si Pangulo sa mga insertion. 'Di ba? Kasabwat si Pangulo saan? Sa maanumalyang flood control. 'Di ba? Yan ang pinakang bottom line ng pinaglalaban po nila Cielo Magno, ang grupo ni Cielo Magno. Ba't hindi po sila nakatutok sa impeachment trial ni Sara Duterte? Bakit po lagi may patama sa ating presidente? Diba? Hindi po dito batayan, mga kababayan, kung ikaw ay dilaw, kung ikaw ay pink, kung ikaw ay pula or berde. Ito ay bumabatay tayo, mga kababayan, dapat sa ebidensya na inilalabas. At gaya po ng sinabi natin, wala po silang ebidensya na mailabas. Kaya po sila pikon na pikon sa atin. Kaya po pikon na pikon, sinusugod tayo sa comment section ng kanilang mga taga-suporta. Kasi obviously, ang kanilang intention, no, ay pabaksakin po ang Marcos, ang pamilya Marcos. Intindi po natin yan, mga kababayan. Dahil po sa pag-background check natin sa mga taong ito. Diba? Naibigay po natin mismo sa balita, may balita pala yan, na itong si Cielo Magno na DOF, dating DOF, na hindi sumasang-ayon sa administrasyong Marcos. Diba? Kaya pala siya pinag-resign. Hindi dahil sa pinklawang ka. Dahil mismo ang pinklawan hindi ka nire-recognize, Cielo Magno. Ang dami na naming nakausap. And they don't know you personally. Ginagamit na lamang po niya yung bitterness niya, sa totoo lang, mga kababayan. Gamit na gamit yung bitterness niya. Dahil siya po, ang feeling niya kasi, mas mataas po sila sa mga Marcoses. Feeling niya po, mataas siya sa Pangulo. Kagaya ni Christian Esguerra. Kasi po, nawawalan ng sense yung ipinaglalaban nila dahil nagiging personal nga po. Diba? Pilit nilang hinahanapan ng butas ang mahal na Pangulo. Pero wala po silang mailatag na ebidensya. Even dito po sa social media. What more pa kaya?
sa ombudsman. What more pa kaya sa impeachment na inihain nila? Maria Fe Palisok, shoutout po. No? Inihain nila. Saan po? Diba? Sinampa nila labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Na tinanggap naman. Tinanggap naman po. Diba? Ng Kongreso. Subalit nung hinihingan na po sila, no, ng ebidensya na magdidiin kay Pangulong Bongbong Marcos, diba? Na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind. Wala po. Wala po silang naipakita. Kaya ang ginawa po, sad to say, binasura po. Ibinasura. And until now, hindi sila makamove on sa part na yon. Sa kanila ipinaglalaban. Kasi kung tutusin, wala nang sense yung ipinaglalaban ng mga taong ito. Ito po ay mga nanggugulo na lamang sa Pilipinas. Kung ako lamang ang presidente at ako'y masusunod, pag-uubusin ko ito. Pero hindi po kasi ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos po yung ginagamit yung utak. At hindi po siya marahas kagaya ng iniisip ng iba. Naiimpluwensyahan nila Shelo Magno, nila Christian Esguerra, at ng 10 ng grupo niya. Kailangan pa nilang maglabas ng pera para may mag-rally sa EDSA, para may mag-rally sa kalsada. Diba? Mag-isip tayong mabuti mga kababayan kung ganito natin patatakbuhin ang ating bansa. Hindi po natin kailangan ang mga komunista, tandaan niyo po yan. Oo. Yan nga po ang kabilin-bilinan ko sa mga anak ko. Kasi walang mangyayari kung magiging komunista ka. Walang mangyayari sa ipinaglalaban mo. Kasi kung meron nangyayari talaga sa pinaglalaban nyo, di sana kayo na may hawak ng Pilipinas. Tama ba? Make sense ba? Ibig sabihin, mga kababayan, simple lang po. Okay? Simple logic. Nonsense po ang pinagagawa ng mga taong ito. Hindi po makatao ang pinaglalaban nila. Alam nyo po pinaglalaban nila? Pansarili nilang kapakanan. Pag napabaksak nila, yes, napabaksak natin ang bansa. Ano mangyayari sa bansa? Wala nga silang ang agenda lang nila, main agenda lang nila, mapabaksak ang bansa. Yun lang yun, mapabaksak ang gobyernong ito. Yun lang yun. Pag napabaksak nila yung gobyernong ito, after that, wala na. Moro-moro na tayo. Ganun ang mangyayari. Moro-moro na tayo, wala ng batas, wala ng Senate, wala ng Congress, wala ng kapulisan, wala ng kasundaluhan. Ganyan po ang pag-uutak ng isang nakikipaglabang kuno. Pero kung tutusin, wala sila. Ang dami ko na nakaharap na aktivista, sa totoo lang. Even yung pinsan ko na taga PUP noon na aktivista, sinosopla ko, binabatukan ko nga. Hindi ka pinag-aaral ng nanay mo para lang magtarantado dyan. Sumama-sama sa mga ganyang katarantaduhan. Nakinig ako sa mga hinaing nila, panukala nila. Hindi sapat ang panukala, tumakbo kayo kung gusto nyo may mabago talaga sa Pilipinas. Kaso, mismo kayo, nakaupo na. Shelo Magno, nakaupo ka na sa gobyerno. May nabago ba? May binago ka ba? Wala. Real talk, wala. Naging ano ka lang sa gobyerno, tae. Realidad, tae ka lang. Pero may pinaglalabang ka. Diba? Hindi natin makuha yung logic dito mga kababayan Ano ba pinaglalaban talaga nila rito? Kapayapaan? O kaguluhan? Kaayusan? O digmaan? Diba? Pag nakapasok ang ibang dilawan, may nagbabago ba? Pag may nakapasok na pinklawan, may nagbabago ba? Oh. Hindi, real talk lang. Nung nakapasok ang sabi nila Pag-asa Duterte. Nung may nakapasok na Duterte, may nagbago ba? Alam niyo kung bakit wala nagbabago sa Pilipinas? 'Di ba? Kung sinong umuupo, yun ang tinutuligsa at pilit pinapabaksak.
Kung talaga may pinaglalaban kayo, sasamahan namin kayo. Kung tama ang pinaglalaban nyo. Kaso yung pinaglalaban nyo, paulit-ulit, Cielo Magno. Nakakainit na ng ulo. Sa totoo lang. Diba? Wala nga kayong nabisto noong panahon ni Pinoy eh. May napakulong ba kayong mga ganyang kalalaking tao? Ganyang mga kontraktor? Na kung tutuusin dapat nga ibigay natin yung credits kay Pangulo rito. Diba? Dahil trabaho niya yan eh. Trabaho niyan sugpuin, linisin ang gobyerno. And ginawa ni Pangulo. Mismong mga ilan sa Pinklawan, mga Dilawan, except Cielo Magno and group. Diba? Na-appreciate po ng iba. Huwag kayong maging demanding. Ito dun sa mga analyzer ko, no? Sa mga journalist ko, no? Napaka-ipokrito nyo sa totoo lang. Yung mga nagsasabi dyan na kung makapagbigay ng every live kung makapagbigay ng mga komento, maaanghang na salita laban sa gobyernong ito, na para bang yung sinuportahan nila ang laki ng naiambag at nagawa para sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. Meron ba? Kasi kung logic ang pag-uusapan lang natin dito at hindi facts basis, kasi kami may facts kami. May nahuli ba si Pangulo? May nahuli. Dinisiplina ba ni Pangulo? Dinisiplina. Pinakulong ba ni Pangulo? Pinakulong ni Pangulo. Nalaman ba ni Pangulong may korupsyon? Nalaman. May ginawa ba? May ginawa. That's the facts. What we have right now. Pero kayo, Cielo, kayo, Christian Esguera, do you have that facts? Wala, di ba? Kaya nga ayaw nyo makipagdebate sa vlogger-vloggeran. Siguro naman, this kind of outfit and looks, siguro naman match na tayo. Sa mga fans ni Christian Esguera at ni Cielo Magno, bakit natatakot sila makipagdebate sa amin? Bengador lang ba ang katapat nila? Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Kahit si Takero, sinunog sila. Kanina, napanood natin yan. Nandun tayo kay Takero Miyamoto. Nakatarantaduan pala nila yan. Yung nilabas nilang papeles, katarantaduan pala nila yan. At yan ay binalik na po ng Supreme Court. Dahil wala namang kaduda-duda. Diba? Sila lang ang nagsasabi laging red flags. Diba? Pero may napatunayan ba sa red flags? Wala po, di ba? Pero tayo, may napatunayan tayo na bitter lang sila. Di ba? Napatunayan na natin yan kahapon sa live natin. Sinunog po natin, dinebunk po natin, sunog na sunog po sila sa vlogger-vloggeran lang. Na akala nila, mura lang ang alam. Kaya ako nagpostura ng ganito, mga kababayan ko, mga kaloyalista. Gusto ko lang ipakita sa kanila na hindi batayan yung mamahaling suit. Baka sabihin nyo, mumurahin pa yan. May tatak to. Pero eto ba magiging batayan para maging reliable ka? Eto ba magiging batayan natin at malumanay na salita para masabing credible ka? Dito. Para maging credible ka, kailangan mo ng facts. And yan po ang hinahanap natin sa kanila. Yung makakapagdiin kay Pangulong Bongbong Marcos, nakasabwat siya sa sindikato. Na until now, they don't have that facts. Di ba? Kaya kong gawin kung anong ginagawa nyo. Kaya kong magbihes ng normal kagaya nyo. Kaya kong humarap sa malalaking tao. Kaya kong makipag-usap fluent English kahit kanino. Pero iba ang platform ko na ginagalawan ko. Diba? Pero kung gusto nyo ng ganito, why not? Eto, pinagbibigyan ko na kayo. Kasi sabi ni Christian Esguera, wasting time.
kung papatol siya sa walang values na vlogger-vloggeran lang. Hindi lang ikaw ang naturuan ng GMRC, remember, Christian Esguerra. Yung tirada mo nga kay Pangulo, yun ang walang values. Biruin mo mag-aakusa ka kay Pangulo without any facts na nailatag sa iyong platform. Mabuti pa dito sa fan first. Di ba? Mabuti pa po dito sa fan first, meron tayong nailalatag. Kahit nagsasaya tayo rito, kinikengkoy lang natin sila. Sino nakakahiya ngayon? Kayo, di ba? Shelo at Christian Esguerra, na kailangan meron pa kayong psychic na katabi para lang makipagdiskusyonan ng ganito. Rebuttals to rebuttals. Platform namin to. Sanay na kami rito. Diba? Sanay na kami sa rebuttals. Diba? So wala kaming kailangan patunayan sa inyo. Kayo ang kailangan may patunayan. Tama ba, mga kababayan? Sila po ang kailangan may patunayan sa atin. Hindi po tayo ang kailangan magpatunay sa kanila. Diba? Dahil tayo dumidepensa. Okay? Dumidepensa po tayo. Sila ang may kailangan patunayan. Diba, Ma'am Annalyn? Ang mahirap kasi sa mga tao na ito, feeling nila, pag ganito na ang postura nila, nakagayak na sila ng maayos, kagalang-galang na sila, feeling nila, karespeto na sila. Ang respeto po, tandaan nyo, binibigay po ng kusayan. Pag nakita ka ng isang tao, karespeto ka. Imagine, Christian Esguerra, nawala lahat ng respetong ibinigay namin sa'yo. Sa isang pagkakamali mo lang, imagine. Di ka nagtaka nun? Dapat alam mo yun from the very start. Diba? Diba, mga kababayan? Alam dapat niya yun from the very beginning. Na bago siya magsalita kay Pangulong Bongbong Marcos na tanga si Pangulo, either tanga ka or kasabwat ka or both. Diba? Bago ka magsalita sana ng ganun, naglatag ka muna ng facts para yung respeto namin kuha mo pa rin. Kaso hindi. Baliktad po, mga kababayan. Diba? Tayo po ang naglabas ng facts. Na sila po ay bitter lamang. Na sila po ay propagandista. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.